Magandang umaga mga bata! Magandang umaga din po, Guro. Maaari na kayong magsiupo. Ngayon naman mga bata, meron akong ipapakitang larawan sa inyo. Inyong oobserbahan at maya-maya lamang ay may katanungan ako dito. May limang segundo lamang kayo para sagutin ito. Opo, Guro. Tapos na bang pagmasdan ng larawan? Opo. Ngayon naman ay, ano ang makikita ninyo sa larawan? Opo. Sige, Roseanne. Isang batang pulubi at basurahan. Mahusay, isang batang pulubi at isang basurahan. Ngayon naman ay, ano sa tingin ninyo ang ginagawa ng bata sa larawan? Sige, Roseanne. Ang sa tingin ko po, yung bata po ay naghahanap ng makakain. Mahusay, ang bata ay naghahanap daw ng ano? Makakain po sa basurahan. Mahusay. Sa tingin ninyo ba mga bata, nararapat ba natin siya itulungan o ninyo? Opo. Bakit kaya? Sige, Roseanne. Dapat po natin tulungan yung pulubi kasi po nagugutom po siya. Bibigyan po natin ng pagkain. Mahusay. Kung kayo ang nasa sitwasyon ng isang batang pulubi, ano kaya ang gagawin mo? Kakainin mo ba yung pagkain sa basurahan o hindi? Sige, Roseanne. Sa tingin ko po, opo. Kung ako po yung pulubi kasi po syempre nagugutom ako, hindi kakainin ko din yung pagkain na nasa basurahan. Mahusay. Ngayon naman mga bata ay tayo ay dadako sa ating mga di pamilyar na mga salita na kung saan ay bibigyan ninyo ng kahulugan ang salita at ang mga larawan na ipapakita ko sa inyo. Mga bata, maaari nyo bang basahin ang panuto? Panuto! Basahin at piliin ang tamang kahulugan ng salitang may salungguhit. Mga bata, basahin nyo nga ang unang katanungan sa unang katanungan. Base sa larawan, ano ang kahulugan ng salitang pulubi? A. Isang matandang walang tahanan. B. Isang matandang may maranyang buhay. C. Isang uri ng pagkain. Sinong gustong sumagot sa unahan? Ako po! Sige, Roxanne. Ang sagot ko po ay isang taong walang tahanan. Mahusay! Ang sagot ni Roxanne ay tama. Maaari niyo bang basahin mga bata ang salita? Ang salitang pulubi ay isang taong walang tahanan. Pangalawang katanungan. Si Roseanne, si Rixel ay maaga pang nangangahoy. Araw-araw siya ay kumukuha ng kahoy. Base sa pangungusap, ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit? A. Matandang walang tahanan. B. Nangunguha ng panggatong. C. Nangunguha ng isda. Sinong gustong sumagot sa unahan? Ako po. Sige, Rachel. Mahusay. Ang sagot ni Rachel ay tama. Ating yung basahin. Ang salitang nangangahoy ay nangunguha ng panggatong. Sa pangatlong katanungan, sinong gustong sumagot? Ngayon mga bata, tingnan nyo nga ang mabuti ang ating inyong larawan na nakikita sa unahan. Mga bata, pakibasa nga ng pangatlong katanungan. Base sa larawan, ano ang ibig sabihin ng salitang nakaburol? A. Nagsasayaw. B. Nakahiga sa kabaong. C. Malungkot. Ano kaya sagot sa pangatlong katanungan? Ako po. Sige, Roseanne.
B po, nakahiga sa baong. Mahusay! Ang sagot ni Roseanne ay tama. Nakahiga sa kabaong. Ngayon naman mga bata ay meron akong inahandang maikling kwento. Maikling kwento. Si Ben ay isang mabait na bata. Siya ay matulungin sa kanyang mga magulang na sina Aling Maria at Mang Juan. Kaya sa kanya nagmula ang masarap na prutas na tinatawag nating mangga. Ngayon mga bata, tayo ay magbabasa ng maikling kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay ang mangga. Ngayon mga bata, anong gusto ninyong malaman o gusto ninyong malaman sa kwentong ito? Sige, Roseanne. Bakit po kay Ben nagmula ang prutas ng mangga? Bakit kay? Ben, nagmula ang prutas ng mangga. Bakit kay Ben? Bakit kay Ben? Nagmula ang prutas ng mangga. prutas Ng mangga. ng mangga. Ngayon mga bata, ating basahin ang ating maikling kwento. Ang mangga. Mga bata, maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay? Opo. Kaisa-isang anak ni na Aling Maria at Mang Juan si Ben. Mabait at matulungin siya. Nagmana siya sa kanyang mga magulang na mabait din naman. Isang araw, isang matandang pulubi ang kinaawaan ni Ben. Inuwi niya ang pulubi sa bahay, pinagluto at ipinakain. Nakaraan ng ilang panahon, nagkasakit si Ben. Sa kabila ng pagsisikap ng mag-asawa na pagalingin ng anak, lumubha pa rin ang kanyang kalagayan hanggang siya ay bawian na ng buhay. Ganoon na lamang iyak ng mag-asawa. Kinabukasan, habang nakaburol ang kanilang anak, dumating ang isang diwata. Hiningi nito ang puso ni Ben. Ibinaon ng diwata ang puso sa isang bundok. Ito ay naging punong kahoy na may bungang hugis puso. Maraming tao ang nakikinabang ngayon sa bungang mangga na binigay ni diwata. Ngayon mga bata, sino-sino ang tauhan sa kwento? Sige, Roseanne. Sina Ben, Aling Maria, Mang Juan at matandang pulubi at ang diwata. Mahusay. Sino naman ang natulungan ni Ben sa kwento? Ang pulubi po, Ilang pulubi kaya ang natulungan ni Ben? 2 matandang pulubi. Mahusay. Ngayon naman, ano ang nangyari kay Ben matapos tulungan ang 2 matandang pulubi? Sige, Roseanne. Si Ben po ay nagkaroon ng sakit. Ng malubhang sakit. Ngayon naman mga bata, sino ang dumating sa burol ni Ben at kinuha ang puso nito? Sige, Roseanne. Ang diwata po. Ang diwata. Ngayon naman mga bata ay ating balikan ang inyong katanungan kanina. Bakit kay Ben nagmula ang prutas na mangga? Bakit kaya
kay Ben nagmula ang prutas na mangga? Sige, Roseanne. Nagmula po kay Ben ang prutas ng mangga dahil sa kanyang pagiging mabait at matulungin. At dahil mayroon siyang busilak na puso. Mahusay. Kay Ben nagmula ang prutas na tinatawag na mangga dahil siya ay may busilak na puso at mabait at matulungin sa kanyang mga magulang. Ngayon naman mga bata, base sa ating binasang kwento, tungkol saan ang ating akdang binasa? Tungkol kay Ben. Tsaka po sa mangga. Tungkol kay Ben at sa mangga, mahusay. Ano naman ngayon mga bata, ano napapansin ninyo sa mga pangungusap na ating binasa? Sige, Roseanne. May salungguhit po. May mga salungguhit. Ano kaya naman ang mga pangungusap na may mga salungguhit? Opo. Sige, Roseanne. Kinabukasan, habang nakaburo lang kanilang anak, dumating ang isang diwata. Hiningi nito ang puso ni Ben. Ano pa kaya? Kaisa-isang anak ni na Aling Maria at Mang Juan si Ben. Mabait at matulungin siya. Nagmana siya sa kanyang mga magulang na mababait din naman. Isang araw, isang matandang pulubi ang kinawaan ni Ben. Inuwi niya ang pulubi sa bahay at pinagluto at pinakain. Ngayon naman mga bata, ano naman ang mga pangungusap? Ano naman ang mga elementong makikita sa pangungusap ng ating binasa? Sige, Roseanne. Tagpuan, tauhan, at suliranin. Ito ay ang tagpuan, tauhan, tagpuan, at suliranin. Base sa pangungusap, paano mailalarawan si Ben sa kwento? Sige, Roseanne. Isang mabait na anak at matulungin sa kapwa. Si Ben ay isang mabait na anak at matulungin sa kapwa. Ano nga ang tawag natin sa kay Ben? Kay Ben, Aling Maria at Mang Juan? Ito ay ang Tauhan po. mahusay. Ito ay tauhan. Kung ito ay may paglalarawan sa tauhan na gumaganap sa kwento at tagpuan na pinapangyarihan ng kwento, ano naman ang tawag natin dito? Simula po, guro. Mahusay. Ito ay ang simula. Maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay? Kaisa-isang anak ni na Aling Maria at Mang Juan si Ben. Mabait at matulungin siya. Nagmana siya sa kanyang mga magulang na mababait. Isang araw, isang matandang pulubi ang kinawaan ni Ben. Inuwi niya ang pulubi sa bahay, pinagluto at pinakain. Ngayon naman mga bata, ano ang ibig sabihin ng simula? Po, Sige, Roseanne. simula po ay paglalarawan sa tauhan na gumaganap sa kwento at tagpuan na pinangyarihan ng kwento. Mahusay. Sa anong parte o bahagi naman ng kwento kadalasang pinapakilala ang pangungusap na ito? Sa simula po, Mahusay. Ito ay ang simula. Mga bata, maaari nyo bang basahin ng sabay-sabay? simula, paglalarawan sa tauhan na gumaganap sa kwento at tagpuan na pinangyarihan ng kwento. Mahusay. Ngayon naman mga bata ay tayo ay dadako sa ating ating binasang kwento. Pangungusap. Kinabukasan, habang nakaburol ang nakaraan ng ilang panahon, nagkasakit si Ben. Sa kabila ng pagsisikap ng mag-asawa na pagalingin ng anak, lumubha pa rin ang kanyang kalagayan hanggang siya ay bawian na ng buhay. Ganoon na lamang ang iyak ng mag-asawa. Ngayon naman mga bata, ano kaya ang nangyari kay Ben sa kwento? Kupo, Sige, Roseanne. nagkasakit po si Ben, binawian po siya ng buhay dahil sa kanyang kalagayan. Ano ang nangyari nang lumubha ang kalagayan ni Ben? Binawian po siya ng buhay.
Pakiulit, Rosa, ng iyong sagot. Binawian po siya ng buhay nang magkaroon siya ng malubhang sakit. Ito bang bahagi na ito ay nagpapakita ng kasawian sa kasawian ng tauhan sa kwento? Opo. Bakit kaya? Kung ito ay nagpapakita ng kasawian ng tauhan sa kwento at kung ito rin ang bahaging pananabik na pangyayari sa kwento, ano ang tawag natin dito? Sige, Rosan. Kasukdulan po. Mahusay, ito ay ang kasukdulan. Ngayon mga bata, ano ang ibig sabihin ng kasukdulan? Sige, Rosan. Ang kasukdulan po, ito po ay nagpapakita ng kasawian ng tauhan sa kwento. At kung ito rin po ang bahaging pinakakapanabik na pangyayari sa kwento. Mahusay. Ano kaya ang ibig sabihin ng kasukdulan? Mga bata. Ano nga ulit ang ibig sabihin ng kasukdulan? Sige, Rosan. Ang kasukdulan po ay nagpapakita ng kasawian ng tauhan sa kwento. At kung ito rin ang bahaging pinakakapanabik na pangyayari sa kwento. Mahusay. At inyong basahin na sabay-sabay. Ang kasukdulan, ito ay nagpapakita ng kasawian ng tauhan sa kwento. At kung ito rin ang bahaging pinakakapanabik na pangyayari sa kwento sa gitna. Ngayon naman mga bata, sa anong parte o bahagi ng kwento makikita natin ang kasukdulan? Sige, Rosan. sa gitnang bahagi po. Sa gitnang Bahagi. bahagi o ang kasukdulan. Ngayon naman mga bata, dadako naman tayo sa huling kwento. Mga bata, basahin nyo nga na sabay-sabay. Kinabukasan, habang nakaburol ang kanilang anak, dumating ang isang diwata. Hiningi nito ang puso ni Ben. Ibinao ng diwata ang puso sa isang bundok. Ito ay naging punong kahoy na may bungang mahugis puso. Maraming tao ang nakikinabang ngayon sa bungang mangga na binigay ng diwata. Ngayon mga bata, ano ang ginawa ng diwata? Sige, Rosan. Hiningi po ang puso ni Ben. Mahusay, hiningi ang puso ni Ben. Ano ang ginawa ng diwata pagkatapos hingin ang puso ni Ben? Sige, Rosan. Ibinao ng diwata ang puso ni Ben sa isang bundok. Mahusay, ibinaon ito sa bundok. Ano ang mangyayari pagkatapos ibinaon ni diwata ang puso ni Ben? Sige, Rosan. Ito ay naging punong kahoy na may bungang hugis puso at marami ang nakikinabang ngayon sa bungang binigay ng diwata. Mahusay. Sa anong bahagi ng kwento ninyo makikita ang pangungusap na ito? Sige, Rosan. Sa huling bahagi po ng kwento, Ano naman ang tawag natin sa huling bahagi ng kwento? wakas po. Ito ay ang Wakas. wakas. Mga bata, inyong ang basahin na sabay-sabay. Ang wakas Ang wakas ay ay ang katapusan ng kwento. ang katapusan ng kwento, Maaaring maaaring masaya, malungkot, malungkot, pagkapanalo, pagkapanalo, o pagkatalo. o pagkatalo. Saan nga uli natin makikita ang simula sa kwento? Sa unang bahagi po, Mahusay, sa unang bahagi. Ay, ang ano kaya, ang kasukdulan, saan natin makikita? sa gitnang bahagi po, Mahusay. Ay, ang wakas, saan naman natin makikita? sa huling bahagi po ng kwento,
Mahusay. Ngayon mga bata, inyo nga basahin. Ano nga ulit ang wakas? Ang wakas ay Ang wakas ay ang katapusan ng kwento. ang katapusan ng kwento. Maaaring masaya, Maaaring masaya, malungkot, malungkot, pagkapanalo o pagkatalo. pagkapanalo o pagkatalo. Ngayon mga bata, ano nga ulit ang ano nga ulit ang simula? Ang simula ay paglalarawan sa tauhan na gumaganap sa kwento at tagpuan na pinangyarihan ng kwento. Saang bahagi saang bahagi natin makikita ang kasukdulan? Sa gitnang bahagi po, Ano nga ulit ang kasukdulan mga bata? ang kasukdulan, ito ay nagpapakita ng kasawian ng tauhan sa kwento at kung ito rin ang bahaging pinakapapanapit na pangyayari sa kwento. Ngayon mga bata, ano nga ulit ang saan nga ulit natin makikita ang wakas? Sa huling bahagi po, Ano ang wakas? ang wakas ay ang katapusan ng kwento na maaaring masaya, malungkot, pagkapanalo o pagkatalo. Ngayon mga bata, kayo ay magsitayo. Mga bata, naiintindihan niyo ba ang ating talakayan ngayong umaga? Opo! Kung gayon, paalam mga bata. Paalam po, guro!